Alright, welcome back sa isang bagong edisyon ng The Parokyaano Show. Ako nga pala si Lem. Welcome sa episode 30. At kung bago po kayo sa channel nito, at available po kami sa Spotify at sa Apple Podcast, sa Google Podcast at sa Amazon Podcast. Makapanood nyo rin po kami sa YouTube. At very interactive po nung show. So, mag-comment lang po kayo at pwede po kayong mga comments nyo is pwedeng mabasa at ma-feature sa mga episodes natin. For example, from episode natin, mula doon sa guest si Sir Aljon Polyglot, babasa po tayo ng comments. Yun. May isa pong comment na nahihirapan. Sige, kaya mo yan, Kap. Ayun. Di ba na pinapakilala? Sabi, from at RMA, R. Makapobre. For Sir Aljon, malaki ba na itulong ng Latin sa pag-aaral ng Romance languages? In which siya sumagot naman si Sir Aljon ng, opo, before po ako magkabisado ng vocabs sa Romance language, parang may pattern na ako sa nakikita kasi na-familiarize na ako sa Latin words. Pero hindi naman ako seryoso na nag-aral noon dati. So, ayun po, kapag may mga ganong comments, ay comment nyo lang at malaki yung chance na, ayun, na ma-feature sa episode at pwede natin pagsimulan ng discussion. So, mga kasama ko ngayon, episode ngayon na ito, walang iba kundi ang aking co-host na matigas at ang kagila-gilalas, si Chris. Chris Bermejo III. Yun. Buo yung pangalan ko, pang birth certificate ka pa. Wala no choice ako nagpakilala eh. So, bawi ka na lang pag ikaw yung nag-intro. Pag bumalik na yung intro boy natin. Yun, what's good mga kaparokya. So, another, episode ng The Parokyaano Show. So, marami na tayo mapupulot na ideas or, mapag-uusapan na topic or talakayan. So, goods. Ayun. Ito, partner, medyo nakikurious ako. Bakit ganyan yung background mo? Parang may Eurobeat na naririnig. Anong meron? Anong meron sa kung saan ka man nagre-record ngayon? Di ko alam kung birthday uli or pangkaraniwang lang every Sunday na trip ng mga kapitbahay namin mag-sound trip ng ganyan. Piniflex yung boombox. Kasi tingin ko kung birthday meron nang pupuntang yung handa nila iaalok sa wala naman, baka yun nga. Kasi uso ba dyan pag may birthday magsusoli ng ng gamit. Soli ko lang po hiniram ko pong walis nung last month. Dito siguro sa mga kapitbahay namin. Pero kami kasi medyo bago pa, so hindi pa ganun kami interaction. Bago pala kayo dyan? Parang ilang taon na kayo dyan? Parang hindi naman na ganung... may pero 2 years na? May 2 years, 3 years? Oo. At magti 3 years. Pero kasi parang bira lang din kami socialize dito sa mga kabarangay or kapitbahay namin kasi office bahay tapos alis
Parang bihira rin kami makita ng mga kapitbahay namin. Unless ako, Alam mo nga, kapag mga taong dilim ba kayo dyan? Pabira makita ng tao. hindi kasi kami yung parang palalabas na may yung mapapatay oras na makikipag parang goods na kami lang dito lang sa bahay. Kasi yun na yung parang way namin paano pahinga, then yun yung basta yung outside work namin. Office bahay lang talaga or workplace bahay. Ano Ben, Chris, partner, masasabi bang ito kung okay lang naman sagutin mo, kung hindi okay, wag mo sagutin. Ano ba kayo? Talaga introvert kayo, buong pamilya? Hindi naman. Ano lang, yung mga magulang ko naman kasi. Nakikihalubilo rin. Oo, pero may mga kaibigan na din naman sila dyan sa labas. Pero yun nga, yun talagang parang routine na. Bahay trabaho, tapos ikaw wala ka pang masyadong kaibigan dyan? Oo, parang ganun. Kasi yun nga, medyo bira lang din akong pag nandito kasi ako sa bahay, dito lang talaga. Ine-enjoy ko lang tong anong pwede kong magawa dito sa bahay. Laba day, rest day, yung mga day natin as makaraniwan. A day in the life of Chris. Yung mga ganun. Tapos, office, ganun. Tapos, minsan pag wala ako sa bahay, syempre, laman ako ng football field or basketball court. Or, may mga natin ng, extracurricular activities, work-related, or pang-personal gain na mga commitment. Ayun. Kaya wala ka na talaga oras dyan sa, kung nasaan ka man. Oo. Yun nga lang, parang ko na lang din, parang way ko ng pag-socialize siguro dito sa mga, parang socialize or pag-ugnayan ba dito sa mga, kapitbahay or kabarangay. Kapag, napapalaro ng basketball doon. Doon ako na may kakilala na gano'n, may kaibigan. Pero as in yung close kagaya doon sa dati namin tinitiran, wala pa. Alam mo darating ang araw makikilala ka din ng mga tao sa inyo bilang internet sensation. Oo, kakape. Kasi pag may pumapasok dito sa compound namin para kasi yung landlord namin ay may business din. So, yung mga bibili sa kanya, gaya kanina, yung may bumili sa kanya. Nakita na ganito yung setup ko dito sa amin. Okay. Parang gano'n na din ang punta ko dito. Internet sensation ka, Chris. At Chris, bago tayo mag-umpisa, syempre, alam mo, sobrang napakasaya ko today. Gusto ko lang bigyan ng shoutout yung yung nag-sendan letter sa atin no episode 15 yung para sa yung LDR. Payo ng parokyanos para sa LDR. Si Cutie Fruity kasi nagbigay ng siguro na-solve yung problema niya. Nagbigay nagpagtanaw ng ng token of appreciation. Oo. Pagtanaw ng token. Napakagago. World of Fun. Nakalagay doon sa token. Oo. At ito papakita ko nga Yeah. Although galing sa internet to, parang picture lang to ng pagkain. Alam ko totoo. So kung may oras ka, Cutie Fruity, magpakita ka sa amin at pwede ka naman namin itago sa black, yung black face, yung black background, yung pang soko. Yung pang soko. Tapos yung ibahin yung boses, yung malalim. Yung gano'n. Yung naka-voice morph. Parang yun, Cutie Fruity, maraming salamat din kung nabigyan namin ng kasagutan yung problema mo, oo. At malaki rin yung tiwala na tayo unang pinuntahan, no? Hindi pumunta sa Barangay LS Love Stories. Or yung tambalan. Kapag gagayahin natin kasi yun, Kap, mahirapan lang, wala ako.
Sino voice actor na? Or ano nga ba yun? Yung kay Tanya Chinita? Kasi kamukha pa naman yung si Tanya eh. Ako na lang si Uncle Dagol. Ano nga ba yun palabas? Katas na nakalipas. At Chris, masyado na tayo napahaba. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ay, yun nga Kap, may nasagap na akong ano. Biglang seryoso yung mukha mo. Kaya nakangiti yun, biglang, Kap, kasi. Ang na biglang simangot eh. Game face na eh. Ay, ito na yung totoong episode. Sige. Di ba sabihin ng mga viewers natin kung ano pinagsasabi natin. Sige, anong pag-uusapan natin? Kap, parang may nasaga pa ang balita tungkol dun. Last week yata yun, yung naglabas ng nagpa-presko ng ating pangalawang Pangulo, Kap. Baka may may pa sa mga news outlet para tawag dito, may reference tayo. Wala tayong reference eh. Itawag mo nga pre kay Yahoo Girl kung meron siyang naitabing Kasi yun eh. Yung context na lang kasi niyan, syempre malapit na yung election. Knowing naman na pagpasok pa lang nitong October, nag-open na yung filing of candidacy. Kaya meron na nga po kami dalawang episode, no? Na nagtakal tayo tungkol sa election. And kung Pilipino ka at sa Pilipinas ka na rin naman nakatira, hindi na lingid sa kaalaman sa iyo yung nangyayari sa politics sa Pilipinas. Lalo na ngayon, yung parang nag-break na nga yung unity team eh. Ay. Oo. Kasi habang tumatagal kasi 2022, 'di ba? Mula nung pagkaupo ni PBBM hanggang sa actually nagsona na siya noon, 'di ba? Nagsona siya noon nung bagong upo siya. Pero yung after ng pangalawang sona, doon na nagkaroon ng lamat sa, alam mo, parang political agenda na rin naman talaga yung unity team, tapos hindi siya yung talagang harmonized na na team na eventually talagang lang siya, tactic para alam mo yun, para makonsolidate yung mga boto or yung power siguro. Biro mo yung unity team na yan, gumaya pa sa Katniel tsaka yung mga J din tsaka yung iba pang mga lab team. May mga lab team ba ikaw na nung nag-break up na na nagulantang yung mundo? Lab team? Di naman kasi ako sumasabaybay ng mga ganun Kap pero nagulantang siguro sa Katniel kasi no? On and off screen sila, di ba? May mga real score daw. Real score yung term na tinatawag. From politics, bigla tayong Katniel Kasi nakakagulat din naman yung nangyari sa unity team. Parang lab team. Kasi di ba, context ulit. Kasi di ba nung may kita mo, sa side ng kaila Lenny Kiko noon dati, or kasi yun naman yung major parang opposition noon. Although kanya-kanyang PR yun, pero magulat yung pag sa unity parang chill nga lang sila nung election na yun eh. Meron pa silang hoodie jacket na magkatalikuran pa silang parang moments of love, winter sonata. Publicity, din. Endless love yung mga datingan nga nila nun eh. Tapos nakakatawa pa doon, Kap, may kumbaga sa mga Gen Z or millennial term na sheep. Di ba? Yung parang, Sheep? Yung sheep. Sheep? Pila-partner. Sorry. Ang dami namin foul language. Paki-edit na lang po yun, Admin Levin. Yun, mga shipping, S-H-I-P, mga ship na ganyan. Yung mga nakakatawa kasi may mga asawa yung tao, yung dalawang Kaya nga.
ang awkward lang, pero gumana din talaga doon sa ano nila. Yung makinarya, no? Yung old tradition na makinarya ng politics, tapos inintegrate nila doon sa modern na kahit na mga Gen Z na siguro bagong botante. Kasi syempre, yung iba dyan bagong botante, yung iba nahawa ng magulang, ganun. Nahawa. O, di ba may ganun eh. Na-impluensya ng magulang, oo. Okay. Naikabit nila doon yung market na nagsi-ship talaga eh, no? Ship. Ang weird. Pero yun nga, ilay natin doon sa pero nung nawala yung Katniel, no, parang nakakagulantang yun last year, eh, no? Oo. Oh, nabalitaan ko yun sa opisina ng dating pinapasukan ko. After nun, kumain pa ako sa KFC, eh. By the way, dati, di ba, si Daniel, ng KFC dati yan, eh, ng endorser ng KFC. Yung panahon pa ng Nese yun yung lihit, eh, no? Hayop ka rin, Daniel, no? Oh, sorry. Iba. Pero iba din talaga Unity. Pero ayun nga, yun sa press ko na yun, Chris, ano ba yung, since wala tayong reference at hindi naman talaga tayo informative show, ano bang meron dun sa press ko na yun? Yun nga, yung sa nasagap ko na ano lang din. Kasi nasagap eh, parang chismoson. Masculine version ng chismosin. Kasi di pag pag babaeng chismosa, ang sasabihin ano tayo kape, yung tamang nagche-chess or nagdadama doon sa gilid ng mga pagbabae ang chismosa ang laging term narinig ko lang sa ganito or ito yung T, ito na sis, ayan. Tapos yung sayo, yung pagiging chismosa mo, nasagap ko. yung tipo sa ilalim ng tulay may nag-Games of the Generals na may mga manong na nakaganon. Ano tayo yun eh. Ito, nasagap ko lang pala. Sige, ano yung nasagap mo? Yun nga, nasagap ko. De, kasi since day off din ng natin, mga kasama natin, si Admin Levin at si Yahugel. Alam ko si Yahugel kasi may klase ngayon sa masters niya. So, ayun, doon sa nagpa-press ko yung ating vice presidente. Naglabas siya ng mga saloobin niya tungkol doon sa mga lumabas din na mga patutsada daw sa kanya ng administrasyon. Oo, tungkol sa kanya, sa paano siya sa pagtatrabaho. And ayun, bukod kasi doon may mga personal remarks din. Pero tingin ko doon, hindi naman siya direct galing sa Pangulo. Syempre, may mga din, galing din sa ibang sources na nakaugnay din naman, nakakabit or nakaugnay din sa Pangulo. So, parang sabi, yung may term doon sa isang nagsabi NBA player na I take it personally. Ganon. So, yun yung naging niya, yun yung naging medium niya or way niya na magpa-press ko. Doon niya nilabas yung yung saloobin niya at siguro yung parang mabibigat niya siguro. Ito mag-research tayo. Sige, tuloy mo lang yan So, medyo mabigat din. Mabigat din yung mga naging linyahan ni VP Duterte Carpio dito. Kasi sinabi niya, ito sa Rappler na isa sa mga news outlet na tao dito na nahigpitan nung panahon nung panunungkulan ng kanyang ama, you can drag me to hell. Medyo bold statement to, boy. Hindi kita. Mabigat. Meron pa ba, Kap? Ayun lang naman. Naglabas talaga siya ng salubin. Tsaka yung regarding din, may remark siya tungkol dun sa
'di ba may issue nga din tayo sa West Philippine Sea, and then naikabit pa niya yung tungkol doon sa Kahit yung sa parang papa niya sa tatay ni, oo, tatay presidente. presidente. Oo. Pag hindi, Naikabit pa niya yung mga ganun. hindi ko sure kung ito yung mismong sinabi, pero ang somewhere nabasa ko na, pag hindi kayo tumigil, ipapahukay ko yan at ipapatapon sa West Philippine Sea. Parang yun eh. Oo. Tapos ang natawa ko sa memes na yan, sabi, wala, West Philippine Sea. Paano na yung mga kaibigan ng Chinese? Paano yung South China? Pero Kap, tingin mo, Kap, literally mean niya yon, I mean yung literally na talagang inano niya na parang gagawin or something. Kasi ako tingin ko, Kap, figurative yun eh. Yung remarks niyang yun. Sa'yo, Kap, dapat ba seryosohin yung ganong remark as literal talaga na totoo ano ba yun? Parang hindi no pwedeng figure of speech yun. So parang literally sa'yo yun. Literal kasi ito, 'di ba, nung panahon sa tatay niya, doon na naipalibing sa libingan ng mga bayani si dati Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, 'di ba? Oo. So parang dahil tong riff na to, parang alam mo, batuan na sila ng putik eh. Parang ang patutsada naman ni Inday Sara, parang wala namang utang na loob ang mga Marcoses na doon sa ginawa ng tatay niya. Kasi ano bang move ng administrasyon ngayon? Pinatawag si dating Pangulong Duterte para dun sa allegations nung extrajudicial killings. And yung war on drugs, Tama, Kakap. Ayun nga, ito, kapapasok lang din na balita. Ayan na, meron ng imbitasyon mula sa Quadcom or Quadrennial Committee na ipatawag nga ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun nga, tungkol dyan sa kinakaharap niyang di pa naman kaso. So, parang yung isi-settle na issues, ganun. Kasi wala pa namang formal Pero ang ano nga niyan no? Kaso. Siya rin yung during his term tayo, kaya tayo nawala sa ICC, di ba? Oo. Yung kumalas tayo sa membership. Kumalas tayo, pero itong ngayong administrasyon na to, hindi pa tayo nakakabalik, di ba? May intention. Di ko lang sure kung bumalik. Pero wala naman din kasing yun, kung babalik or parang formal na kahit banggitin na through the power of the president power of the president through the kahit sa Department of Foreign Affairs lang yun, on behalf of the president, we want to blah 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 back in member as ICC. Pwede naman yun. International Criminal Court, di ba? Oo. Kasi pero na lang natin. Alam ko may manifestation na tayo na gusto din natin bumalik. Kasi kaya may ganito may Quadcom. Kasi ang nangyayari ngayon, 'di ba, parang kung ano yung mga malinong previews, parang kapwa Pilipino din yung parang yun din yung pinupush through na wala ng Duterte administration noon dati na kaya siya kumalas, pinapakalas yung Pilipinas doon sa ICC is parang wala naman daw pangil yung Supreme Court ng Pilipinas na mag-handle ng kaso. Pero parang iniisip ko kung medyo kakaiba yung mga lalo na pag may mga foreign treaty or mga parang foreign na issues na ganyan, parang hindi lang dapat sapat yung Supreme Court ng Pilipinas dyan. Parang kailangan may engagement na rin ng
international um, community. Oo. Oh, ayun nga, for the ano na lang din na information para sa mga kaparokya. O nga tama si Kap. Kailangan may intervention na kasi yung Kasi alam ko yung yung kaso or yung issue na ina-address or may resolve limitation pa rin eh. Oo. Kasi nakakabit siya doon sa ano, parang international crime na kasi 'di ba ang extrajudicial killing parang ano na siya, equivalent siya ng mga ano ng genocide, tapos pagkakaroon ng mga nuclear weapon or yung weapon of mass destruction, yung mga ganun na which is pinoprohibit siya under doon sa international ano criminal court nga naman. Tsaka signatory din tayo kasi nung ano nung sa Rome Statute tsaka Geneva Convention, yung mga ganun. So kaya ayun, hindi naman tama ba yung term na obligado talaga yung term talaga. Obligado ang Pilipinas na maki-cooperate sa mga ganun. So talagang mapapansin nyo, di ba, wala tayong nuclear ano dito, plant or ano, kasi bawal tayo mag-ano ng nuclear weapon. Medyo nalilimitize tayo nung ganong ano. Tapos, yan, yung since natuto na tayo doon sa kasaysayan regarding doon sa genocide, yung Holocaust, kaya yun, bawal na din yun. So, tineterm nila din as level yung extrajudicial kasi naging state policy ng bansa natin eh. Although hindi naman yung extrajudicial yung talagang policy. I mean, di ba yung mga war on drugs, kinabit nila doon sa term ng extrajudicial kasi yun nga, yung kunyari yung Oplantokhang na wala, pag na-confirma ka talagang addict, ganun. Talagang bang, talagang ano, inano mo, winordplay mo pa yun ha. Para lang ma-filter, ganun na rin yun eh. Ayun. Kaya, ayun, na ano din nila. Parang na-jive nila doon sa term na extrajudicial. Kasi without due process daw eh. Yung mga ganong parang yung batas nandun na sa mismong perpetuator na. Oo. Kaya yun nga, nawalan absence of due process. Kaya, then, ayun, alam naman natin yung pangyayari eventually. Kaya nagkaroon ng na ano siya eh, ano siya eh, na overuse yung ano na yun. Overused to the point na misused pa yung mismong ano. Hindi na natin masisi yung mga nag-push through din doon against sa previous admin na magamit yung term na yun. Kasi, yun nga may mga ano din talaga. Di lang siguro parang isolated cases naman. Pero syempre, kino-condemn natin tsaka tino-tolerate din natin yung gano'n na may mga ginawa yung estado na parang walang due process tapos biglang may pinatay na ganito dahil addict or criminal or something against or violator ng batas. Pero syempre, di ba dapat may dadaan talaga sa due process. So, kaya nagkaroon din tayo, yun yung kwento, kaya tayo nagkaroon ng rift sa ICC na eventually, naging daan for the previous admin na mag-attempt talaga na humiwalay sa ICC. Kasi, yun nga, medyo na ano din yung previous admin na walang due process eh, no? Pero pag yung mga high profile na mga criminal senador, may due process eh. Tapos nakailang hearing pa sa Senate or sa Congress. Pero pag maliit na tao, extrajudicial na. Kaya yun talaga, pinush talaga yun ng mga kontra sa previous. Which is, naman, ginagawa ngayon ng current admin na parang hindi nila tinotolerate kahit yun nga sabi, parang may narinig ako na remarks din from the current admin na hindi nila din tinotolerate and kinokondemn nila yung mga, syempre, yung mga hindi wrongdoings. Wrongdoings na tinatawag or mali na ginawa ng previous. So, kaya
naging attempt or plan talaga ng current is to be back on ICC or International Criminal Court. Tapos, syempre, yun talaga unang tatamaan eh. Yung previous Oo. admin dahil nandun yung nakabitin pa na ano eh. Alam mo, yan talaga yung downhill nung nung pagkalas nung unit team. Kasi, Oo. feeling ko, yung isang side ng pamilya na mga Duterte, ganyan. Akala nila magsusolidify na yung lakas nila since nag-bind sila sa Marcoses. Pero tingin ko, kung may sariling isip naman din to, syempre yung mga Marcos. Syempre, alam naman nila na almost lahat ng Pilipino galit sa pamilya nila. So parang tingin ko kumbaga inano nila yung sarili nila na maiahon or siguro one last dance na maging malinis yung pangalan nila sa Filipino masses. Tingin ko ginagawa nila naman din nila yung maayos. Pero syempre hindi mo may aalis sa Pilipino yung yung duda pa din eh. Pero ayun nga, kung halos lahat ng ginawa ng mga Marcoses ng 2 years na, tapos medyo taliwas yun sa kung anong personal agendas ng mga Dutertes, doon na sila nag-stumble down yung relationship nila. Kasi tingnan mo, ang mga Dutertes more on inclined sa China. Pero Marcos was backed by the US eh. Di ba? Nakikita mo yung yung logic eh. Makikita mo palang simula talaga nung pag-upo ng ni Pangulong Marcos. Then Marcos admin, talagang inclined talaga sila to have a strong ties with US eh. Their Western, tingnan nyo, di ba? Parang, hindi, kasi ako medyo aware kasi doon dahil din sa office na hinabibilangan ko or unit. Aware din sa mga diplomatic ties and foreign relations. So, di ba nakikita or di naman sa nakikita natin agad. Yung inclination natin with partnership natin, US, Australia, Canada. Doon tayo medyo nag-i-eager to have a partnership. Unlike previous admin na China eh. Di ba halos yung mga big or major projects natin with coordination and partnership with the People's Republic of China. So ngayon medyo na naman tayo. Yung tinatawag nga nilang geopolitics, nag-shift na naman tayo kung saan tayo mag-i-incline. Nakakatawalan din talaga yung bago yung election na yun ng 2022. Yung karamihan ng mga Pilipino lagi sinasabi, kumampi na lang tayo sa China kasi kapag nagkagera, mas malapit tayo sa China. Malapit tayo sa China, mas malapit tayo masira, pero kung makapagkaibigan tayo, yung ganun ba term? Pero sa isip-isip ko, yung Taiwan nga na mas malapit sa China na hatiyan ng history na si Sun Yat-sen at si Chiang Kai-shek na galing ng mainland China na nagpunta dahil ini-storm out ni Mao Zedong yung yung buong mainland China eh. Tapos ang China at Korea na na back din ng US. Sa tingin mo pababayaan ng Amerika? At may strategic defense din ang ang allies. Syempre yun nga, Japan, Korea, and yun pa yung Australia. Imposible naman na walang backing ang Pilipinas in case. Parang alam mo yung mind conditioning na na di ba sabi kumampi na lang sa China, ganyan. Tapos eventually malalaman mo sa balita yung mga isla sa Kalayaang group of islands unti-unti na nabebenta. Oo. Di ba? Ako may take ako Kap tungkol doon sa balik tayo doon sa parang may nabanggit ka kanina. Sige. Yung Kap, dito yung mahirap sa yung sa unit team na parang lab team siyang parang may kukumpara ko siya sa lab team na on screen lang.
Baka parang kasing, yun nga, kaya yun ang sabi natin kanina, nabuo sila. Sana, huwag mo kong sisihin, Ayo. kundi ko. Gandang playlist dyan, Kap. O kasi di ba ano rin yun eh. Di ba yung music video nun, di ba on screen din? Oo. Tanging So, pag-asa ko. ay, nasa tamba namin to. Parang on-screen, parang love team sila na on-screen, di ba? Oo. Nabuo lang sila kasi, para lang talaga sa show or ito i-compare, parang analogy na din or i-connect ko na sa Unity. Parang to consolidate power tsaka siguro, yun nga yung nabanggit natin sa umpisa ng show. Tsaka yung population ng mga botante na para at least kahit above the majority of the population makuha natin yung boto. Kasi nagsanib puwersa tayo. Unlike doon sa kabilang lab team, yung Lenny Kiko, yung kakamping, motivated by talaga political platform, syempre. Alam naman natin, vocal yung dalawang kandidato na hindi natin maiaalis na yung tambalan ni Lenny at ni Kiko. Nabuo yan din kasi para ma-suppress yung yung pagbalik ng mga Marcos sa Kasi actually, si Sara hindi naman talaga tatakbong hindi naman talaga tatakbong vice president. Mayor siya eh. Wala sa kanya yun. Ang vice president nga nun si Bongo. Di ba? Oo. Si Bongo yun eh. Tapos, eventually, nung nagkaroon na nga ng away dun sa, kasi during that time, si presidente pa si Digong, wala siyang in-endorse na kahit sino, kahit si Sara hindi niya in-endorse, pero si Bongo lagi kasama in-endorse na tumakbong senador that time. Yun lang. And, actually, after nung kay Kibuloy, na alam naman natin na lahat ng asset ni Kibuloy is si Duterte ang guarantor or yung parang authenticator. Lahat nila nangyari sa panahon ni Marcos, talagang pa-downhill talaga yung nila. And talagang makakahon talaga syempre mga Duterte dahil nga dyan sa para silang inunti-unti ng mga Marcoses. Pero syempre hindi naman din nag-start talaga yan nung pangalawang SONA na with all the programs and initiatives at lahat ng achievements during the past first year ng Marcos administration. Tapos wala man lang ni isa nabanggit para dun sa Davao or sa kumbaga yung medyo inline sa agenda ng mga Dutertes and the Kibuloys. Wala eh. Piling ko doon na nag-start yan. And itong ginawang press con ni VP Sara, right after nung nagkita si Marcos tsaka si Lenny sa sa Albay. Di ba prior to that then event yan, yung kasama si Camille Villar na hindi ko rin alam bakit nandun si Camille Villar. Tsaka din, may common din na pangyayari. Prior to that din yung nabanggit nga ni Kapi. Nagkita din sa Albay din si dati, KVP Sara. Current VP. Tsaka si Lenny. Pero more on kasi parang courtesy call naman din kasi and hello. Kahit sino naman pwedeng pumunta kay Lenny. Unang-una, hindi naman po siya government official. Oo. So, parang, siya? Freeman ng society. Di ko alam bakit lahat nadidikit sa kanya eh. Alam mo yun, ang daming bash or mga internet keyboard warriors na may talking trash pa rin kay Lenny. Hindi naman siya politiko ngayon, di ba? Hello?
private citizen Lenny na siya ngayon. Pansamantala. Kasi, di ba, may attempt siya na tumakbo as another, yun ay kung pero sa tingin ko kasi parang diba nung yung time na pumunta si Sarah, VP Sarah sa Kamsur, yun yung parang medyo hindi naging maganda yung naging reception nila Trillanes doon sa kanya. So tingin ko yung parang nagkakabalasahan na nga eh. Yung mga kalaban ng Marcos administration ngayon is yung talagang pure na yung talagang puro na na opposition. Siyempre sila Risa, ayan. Sila Risa, ayan. Sila ayan. Pangalawa yung nabanggit na rin kasi ito sa sa Cool Pals. Yung nag-guess actually ang lalim nung nung episode na kasama si Prof. Richard A. Darian. Ayun. Yung pangalawa, yung Makabayan Black. Kasi walang nakailang zona walang nag-imbita sa kanila, so sila na lang gumawa ng sarili nilang block ng opposition. Tapos Dutertes. So yun yung talagang kung makapitalize ng mga Dutertes na gumawa ng medyo malaking percentage na talaga against sa mga Marcos. Pero I doubt na sila Rizad kakampi kay VP Sara, parang ang layo. Hindi ko nakikita sa maliwanag na sikat ng araw yun. Oo, sila ka nagbabagaya doon last Senate hearing. Oo. Kaya yun. Titingnan ko talaga ito na yung maging redemption kung gustong linisin ng mga Marcos yung pangalan nila sa history books. Ito yung ginagawa nila. Pero kung kung may personal agenda pa to, tapos parang nakikita lang nila yung mga Dutertes as yung parang sagabal talaga na yun yung muna ini-eliminate nila, tapos may something bad pa talaga mangyayari. Pucha, ibang na to. Mga Armageddon mga dating na ito. Yo, Chris, final words. Final words. Siguro, yun nga, ko lang din. Yun nga, ayun, dumating si Yahugel. Natanong niya bakit ko daw hinalin tulad doon sa lab team na on-screen. Ayun. Ang layo naman ng reference ni Yahugel. Grabe naman yan. Mahalin tulad ko kasi siya, kasi, di ba, pag on-screen na kasi, for the show nga, then, wala nang, parang, pa yung other factor to be motivated na bakit magkasama yung dalawang partido or yung dalawang individual. Kumbaga sa lab team. Yun. Unlike nga doon sa kabila, syempre, yung Denny King or Kakampings na, since dalawa sila na coming from same political party, yung liberal, nandun yung nila yung, yun nga, liberal concept and yung mga political agenda and platform nila. Nasasabi nila doon sa mga botante, sa mga tao. Unlike ito unity, talagang nagsama lang talaga sila to consolidate siguro yung boto and power. Although meron naman silang agenda political Kaso hindi, di ba pag nagkaroon sila ng parang meeting de avance, hindi nila nasasabi to elaborate more pa yung mga Basta magkaroon lang sila ng unity doon sa magsasama sila to govern Pilipinas. Tapos yun na, doon na. Tayong mga Pilipino medyo naakit din tayo lagi na tayo naakit doon sa bagong Pilipinas na yung nilulook forward natin dapat mangyari. Pero di natin dini-deep down talaga. Ano yung pwede nilang gawin, bakit parang Pilipinas 2000 lang naman din yan, yung ni Ramos tsaka ni Era. Oo. Although kasi parang may Ramos, may objective, may mission. Parang kamukha rin ng itong bagong Pilipinas, pero
walang ano yung step by step ba na at least na Oo. kung 2000, pagdating ng 2000, ito na itsura ng Pilipinas. Pero yung wala eh. masasagot kap yung ano, paano tayo magiging Oo. bagong Pilipinas? So, or anong gagawin natin or ninyo na nasa posisyon, di ba? Basta yun lang, magkaisa tayo para sa parang ganun lang. So, Magkaisa? Ano na magagawa yung pagkakaisa? oh, although ngayon, syempre, alam mo yung ano eh, tama yan eh. Sabi, isa ikaw lad daw, kailangan magkaisa. Eto medyo stupid na, no? Meron kasing isang video si Hambog ng Sagpro noon, yung inano niya si Doraemon. Nobitsuki ang pangalan ng series. Sabi niya, ano, yung sabi, nagmamahalan na naman tayo, ganyan. Sabi, nanay, tatay, ano, wala na akong makain. Paano tayo kakain? Sabi, anak, di na importante. Ang importante, nagmamahalan tayo. Parang, uhulan ba yung bayan? Oo, nagkakaisa nga kayo, pero wala kayong maayos na, ano, wala kayong maayos na pathway or no, plano. Oo, nagkakaisa nga. Oo, nagigit na nga. Pero kung wala namang maayos na direksyon yung pagkakaisa, hindi rin uunad ang bayan niya. Oo, tama ka. Kasi parang ano lang yun eh. Siguro simple na lang dyan, ang pagkakaisa, may yan tulad natin yan sa puso, ganyan. Pagkakabuklod yan. Pero, yung plano, yun yung utak. Anime yung puro puso kung wala namang utak, men. pero yun nga, Kap, syempre, di naman natin na-downgrade naman din yung agenda ng admin ngayon na bagong Pilipinas. Siyempre, pag upo mismo ng admin ngayon, nagkaroon naman din nung nandun na nila na ilatag paano natin ma-achieve yung bagong Pilipinas. Pero syempre, di ba, kapag nasa campaign ka talaga, dapat siguro ini-inform mo na din yung mga tao, yung mamamayan or botante. Ito yung pointers natin, paano natin ma-achieve. Punto de vista mo, oo. Tama. Oo. Yun lang din. Kaya sabi ko parang on-screen, wala talagang parang deep talaga na yun nga, kahit off-screen good kayo. Parang sa lab team. Wala. Pero yun nga, yung natatawa ka ako sila mo kayo na yun. Siniship yung dalawa. May kanya-kanyang pamilya, asawa. Di ba kapang weird nung campaign period na yun? Ang weird talaga nun, Kap. Ayan, so doon na po nagtatapos sa episode 30 ng The Parokyaano Show. Nakakatawa. Kakaibang Parokya News na naman po ito. At Chris, baka may mga gusto ka pang announcement or pasalamatan or dapat gawin? So, ayun lang, Kap. Ugaling makinig at manood ng The Parokyaano Show para sa mga ganitong talakayan at balitaktaan natin. Dami natin mapupulot na idea. Lalo din sa inyo mga kaparokya kapag mag-share kayo. So, mula sa akin, host si Lem at ang co-host ko na si Chris, kita-kits po tayo sa mga susunod na episode at mabuhay po ang parokya, mabuhay ang Black and Yellow. Paalam, adios. Hasta la vista, baby.